Hey guys, welcome back to my channel, and for today's video, I'm gonna share what I experienced in applying as a student and unemployed about ORUS, about TIN ID, TIN ID. I experienced kasi na nakapag-fill up na ako ng ORUS and nag-wait nga ako ng 3 days and na-approve. Yung na-approve na ay, di ba kailangan siya lalagyan ng picture, pero guys, hindi po dahil yung sa picture, dahil po kailangan pa po ninyo ng BIR form number S1905. Ibig po sabihin ay parang pangalawang ORUS po siya, no? Pero sheet po siya, form po siya, no? Kaya po ngayon ay ituturo ko po sa inyo kung paano po yung gawin, kasi alam ko po kung gaano ka-stress ang pag-fill up, pero ngayon na po ay tuturuan ko na po kayo, kasi marami po din po ang nakita sa ibang YouTube channel na nagtatanong kung bakit nga ba may ganito, yung code ay enabled to generate digital TIN ID, no? So, bakit nga ba nagganyan? Dahil nga po, kailangan pa po ng second na formation o form, tinatawag na S1905. So, kung gusto niyo po malaman ay panoorin niyo po to hanggang dulo para po masolusyonan ng yung problema, at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe po para pag may tanong po ulit kayo, at kapag may update po ako ay masasagot ko po ang iyong katanungan. So, simula na po tayo, at sana talaga matulungan ko po kayo sa problema na ito. So, let's start na po. Pero sa number 1, no, bago tayo mag-start, dapat po ay may ORUS account na po kayo. Kung individual po kayo or non-individual, kailangan nyo po mag-create po ng account para masimula po itong BIR form number S1905. So, kailangan po natin mag-update na po, no? Kasi pag hindi po nag-update, hindi po tatanggapin ng BIR, o hindi po tayo makaka-create ng, hindi po tayo parang nabibigyan po ng digital TIN ID. So, bago po tayo mag-start, no, kailangan po muna ng account ORUS. Kapag wala pa po kayo nun, ay magsimula na po kayo gumawa, para ito po kasi ang pangalawang procedure. Kaya wag niyo pong kakalimutan, mag-create po muna bago itong BIR form number S1905. So, simulan na po natin. Kapag nakita nyo na ang ganitong sitwasyon, no, ibig po sabihin, kailangan nyo na po ng form number S1905 na ituturo ko po ngayon. Pero sa yung iba kasi hindi ganyan, kasi yan yung mga dati pa pang na po sa BIR, no, yung TIN ID nila dati pa. So, pag baguhan po kasi kagaya ko ay kailangan po ng updated sheet, no. Ayan, ito ang ORUS. Makikita nyo kapag mag-application po kayo, no, ng individual or as an individual, bago man kayo unemployed, pumunta po kayo dito sa website na ito, no, ORUS. Ayan po ang makikita nyo. Makikita nyo din dito kapag, ayan, as an individual and individual. Makikita nyo din dito yung digital ID nyo kapag na-confirm na, no, kung kapag okay na, kapag na-approve na po yung S1905 ninyo. So, kapag meron na nga po kayong ORUS account, ay ilalagay ko na lang po ang form, no, sa description box ko. Huwag niyo pong kalimutan na pansinin ang description box ko, dahil dun ko po ilalagay yung form. So, ayan po ang link ng form ng updated po yan, ha. Hindi po yun parang black and white po, ay ito po ay updated, no. Ayan, ikinopy-paste ko siya para ma-download po nyo. Punta po kayo sa Google, search, at i-search nyo po siya. Ayan, search nyo po lang siya. Hintayin nyo lang po ang loading. At ito na ang lumabas. I-download nyo po siya. Pagkatapos nyo po siya i-download,
ay ilalagay nyo po siya sa inyong Google Drive. Ayan, download na po. Ilalagay nyo po siya sa Google Drive para ma-view nyo po, no? Para ma-fill upan nyo po siya. Online po yan or kahit printed po yan na form, pwede nyo po siyang i-fill up. At ito na nga po yung dinownload po natin, ang S1905. Ayan. Makikita nyo po yan, registration updated po, no? Ito po yung sinasabi ni BIR na kailangan nating i-fill up. Ayan po. Kagaya lang po nung fill up nyo sa unang ORUS. Ayan. Second updated po dapat po yan, no? Kung ano po ang nilagay nyo sa email nyo, number, at kung ano po ang nilagay nyo sa first ORUS account nyo ay ilalagay nyo din po dyan. Bawal po ang paiba-iba dahil kapag nagkamali po kayo ng spelling man o ano, mahirap na po yan baguhin kasi 30 days pa po yan bago mabago. So yan, ang RDO code nyo po, ayan ang RD code nyo kung saan po ang barangay ninyo. Kagaya po sa akin, Barangay Immaculate po ako, kaya ang aking ang saan ang lugar ko ay sa Cubao, doon ko po ilalagay ang RDO number ko. Ipapakita ko po yan mamaya kaya wag po kayo mag-alala. Ayan, yan lang po ang i-fill up po nyo. Kapag meron po kayong ibang spouse, no, married po kayo, ilalagay nyo po dyan. Pero hindi ko na po nilagay kasi single pa naman po ako, no. Hindi pa po ako married, kaya ilagay ko po lang dyan yung individual. At kapag katapos nyo na po siyang i-fill upan, mag-signature po kayo sa taas ng yung pangalan po at yung date po kung kailan nyo po siya fill upan yung form. So, ngayon ay explain ko naman yung pangalawa, no, yung RDO. Paano ba natin malalaman kung saan natin i-send, saan natin ipapasa o isasubmit yung form natin. So, ika-copy paste ko po ulit yan. Lalagay ko po yan sa description kaya wag po kayo mag-alala. Ayan, search po ulit natin. Kagaya po nung una sa Google, search natin. At ilalabas na po ulit yung download. Dahil meron na po ako nito, hindi ko na po siya download. Kayo na lang po mag-download. At pupunta po ulit ako sa aking Google Drive. So, ito na nga po ang itsura nung isi-send po natin kung saan ang ating RDO. Kung La Union man po kayo or kahit saan mang lugar po kayo, basta alam nyo po kung saan yung lugar nyo, ha, yung barangay din po ninyo. Kapag nagkamali po kayo ng email, hindi po masisend po yan. At hindi po yan i-approve ni BIR, no? Yung saan nyo man dyan isi-send, hindi po niya i-approve kapag iba po ang iyong nilagay na email at address nyo po. Ayan po ang itsura niya. May makikita po kayo dyan, CSS email. Doon nyo po ipapadala yung fill upan yung form.
Kung natapos nyo na po yung form, ika-copy paste nyo po yung CSS email kung saan po yung lugar nyo. Ayan po yung example po sa akin sa Cubao. Copy paste ko po siya at i-open ko po yung email ko at ilalagay ko po siya sa receiver. Yung RDO ko na email, ilagay ko po siya doon. Tapos copy paste ko lang yung ano po yung attach file, no? I-attach file po muna natin siya. Tapos yung government ID nyo, kapag hindi po yun na kompleto, hindi po ma-approve po yan pag wala po kayong mga government IDs. Sa akin kasi ginamit ko po yung e-fill ID ko, yung national ID na printed, kaya na-approve po siya agad. So ayan siya. So, that's it guys for today's video. I hope na nasundan nyo yung tutorial ko hanggang sa huli, no? Para makapag-stress free na po kayo, para hindi na po kayo maghanap ng kung ano-ano man po sa YouTube, dahil ito na po yung solusyon, no? Sa BIR form number S1905. So, huwag po kayo magkalimutan mag-subscribe po sa aking channel. Baka may updated po ulit na ganito at pwede nyo po ulit sundan, no? Kapag may tanong po kayo, i-comment mo na lang po sa baba. At ayun lang po. Salamat po ulit sa panonood. Kapag hindi man po masolusyonan, siguro ulit-ulitin nyo lang po tong video na to para malaman nyo din po kung paano yung process. So yun lang po. Don't forget to subscribe po and goodbye po. Bye guys.